Sa huling pagkakataon, Mark at Tris, ito ba ay final decision nyo na talaga ito? Buo na nga kaya ang pasya ng mag-asawa na ito? O, tingin ka doon sa camera, kung magaling na. Oh. Pag nakakangiti na, magaling na yan. At anuman ang nabuo nilang desisyon na ito, sana'y makabuti ito sa kanila. Aral kayo mabuti, ha? Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw po ay papunta tayo dito kala Katris, ang mag-asawa na scholar po natin. Kasi medyo maganda yung panahon ngayon. So sasamantalahin natin ito para mabisita at makamusta natin sila, yung pag-aaral nila, yung daily life nila dito. Kailangan ano rin natin yung mamonitor natin para nang sa ganon mag-guide natin sila sa pag-aaral nila. Kasi once a week na nga lang yung pagpasok nila, kung maalala nyo, kailangan yung once a week na yon dapat sulit nila yung pagpasok. So, kakamustahin natin sila, samahan niyo po kami. Ayan oh, dito si Mark oh. Sakto. Saan punta, Mark? Dito. Nagtrabaho ka ba ngayon? Anong trabaho ang ginawa mo yan? Kupra? Parang malungkot. Parang malungkot ka naman. Ha? May problema ka ba ga? Ha? Wala ka namang problema? Si Katris na saan? Nandiyan baga po sa bahay. Nandiyan. Kumusta yung pagtatrabaho mo sa kuprahan? Ayos lang. Ayos naman. Kumusta yung pasok nyo? Every Friday ba, Saturday? Dalawang linggo po yung binigay sa amin Na module. So ibig sabihin wala kayong pasok nun. Talagang dito lang sa bahay ninyo ginagawa. Ngayon pong Sabado may pasok na kami. May pasok. Pero nitong nakaraang 2 linggo wala. Tapos kailan nyo ipapasa yun, yung module na ginagawa nyo? Ngayon lang pagpasok nyo? Pagpasok po nun. Okay. Pero kumusta yung pag-i-school nyo na isang beses lang sa isang linggo kung may pasok? Kumusta naman? Ayos lang po. Ha? Ayos lang po. Okay naman? Mahirap hindi? Mahirap-hirap po ng konti. Mahirap-hirap. Pero yung sa pagpasok, hindi na mahirap. Opo. Kasi isang beses na lang naman no? Opo. Okay. Si mama at papa mo nandyan ba ngayon? Opo. Ilang araw na itong pagkupra? Kagahapon lang ko po yung ginatuhan. Ha? Kagahapon ko lang po. Kahapon lang? Okay. Pero nung nakaraan pumunta ako dito, wala ka daw, parang naghahakot ka yata ng Naghahakot ka daw ng nyug? Opo. Tapos yung hinakot mo, siya na ito yung ginawa mo na Ay hindi po, doon po yung nagpahila. Ibang tao yun, nagpahila. Biniyaran ka naman. Opo. Magkano bayad sa'yo? Ano po, 900. 900. Ilang araw mo ginawa? 3 3 araw. Okay na yun. Malaking tulong na din yun, Yung 900 pesos na yun, malaking bagay na rin yun. Yung bibi nyo, kumusta? Magaling na? Kaunti na lang po ang sipon po. Hanggang ngayon may sipon pa rin? Hindi po katulad nakaraan. Kung magano nakaraan, malala? Opo. Hindi po halos pinatulog kami kapag. Hindi kayo pinatulog halos? Grabe Ganyan talaga pag may sakit ang bata, ikaw nag-worried ka ba pag may sakit ang anak mo? Opo. Sige baga pong iyak. Ano ginagawa mo pag ganun? Baga po, karga po lagi. Pagkagabi po, karga na po yan pag nag-iiyak. Paano yun? Buti nga po nakakatulog ng kaunti. Kahit paano pagkarga? Opo. Paano ikaw? Di wala kang tulog halos. Pag nakakatulog po yung si Toto. Baby, baba mo na. Tsaka ka naman babawi ng tulog. Ganyan talaga. Kasi sablit-sablit po ang iyak. Paano yun? May trabaho ka pa kinabukasan. Hindi ka naman nahirapan. Napuyat ka. Puyat lang po. Pero mahina sa katawan Hindi kasing lakas ang kompleto yung tulog. Si Katris na ikipagpalitan din sa iyo. Opo, magkapalitan po. Palitan kayo. Kahit paano po makakalingap itong mag-asawa sa mga gantong sitwasyon na may sakit yung anak nila, talagang nag-aano din sila, nag-worried, talagang bantay din kapag may sakit. Ano masabi mo doon? Pinaliguan pala sa yung anak mo sa ulan. Napaliguan. Ganun ba kayo ng mga bata? O dito lang kay Toto nyo na sinubukan? Ganyan rin po yata kami ng bata po kami. Hindi naman daw kayo nagkakasakit nun. May mga nag-comment sa atin vlog no nakaraan.
sa ibang bansa daw sa kanila, yung mga bata daw pag umuulan pinapaliguan din. Kaso nga lang, yun nga yung paniniwala kasi sa atin dito iba. At saka kumbaga pinagbabasehan lang natin yung immune system ng bata. Medyo mahina din talaga yan. Hindi pwede yung sa months old. Sa Sa ibang months bansa, dapat may taon na din. May taon na siguro kasi yung anak nila months old pa lang po ay na nakaranas paliguan. Kaya tuloy hanggang ngayon may sipon pa yung bata. Pero at least hindi na malala. Sa susunod ba, gagawin niyo pa din yun? Yung paliguan. Sila naman po yung nagpaligo. Wala naman po ako. Wala ka dito nun. Buti hindi ka nagalit dahil ganun yung ginawa. Anong nasabi mo? Wala po. Wala ka naman, hindi ka naman nagalit. Ano sabi mo kay Catrice at pinaliguan? Wala po. Hindi ka naman sa kanya, nagreklamo. Hindi po. Ganun, sabihan mo na lang si Catrice na huwag na ulitin yun. Kasi si Catrice yung nagpaligo, di ba? Opo. Sabi mo, huwag niya na lang ulitin. Kasi bata, baby pa anak nyo. Ikaw, nagkasakit ka na ba sa ulan? Opo. Di ba? Tayo nga malalaki, nagkakasakit tayo sa ulan. Yung baby pa kaya. Sige, punta tayo dun kay Kat. Ay, may gagawin ka ba ngayon? Trabahuhin ka pa ba? Mag-uula ka ng kalabaw? Wala na po. Wala na. Pwede mo ba kami sumama doon kay Catrice? Tara. Mga kalingaw, punta tayo kay Catrice at kamustahin din natin yung bata. Pati yung anak nila, kamustahin natin. Papa mo may trabaho? Hindi ka po Magagawa ng itak ngayon? Opo. Sipag din talaga ng papa mo, ano? Walang tigil sa pagtatrabaho. Presko dito sa kanila mga kalingap. Kasi maraming puno. Ang daming mga alaga nila dito ng mga hayop. Ganyan. Pwedeng pabayin na lang dito si Catrice. Okay. Pantayin na lang natin mga kalingap si Catrice at pababain dito ni Mark. Kasi yung mga ginagawa po sila dun sa bahay nila. Nakakangiti na si Tutoy Mark. Yung nakaraan ay malala ang sakit nito. Halika daw. Kamusta ka na? Magaling ka na pala? Ha? Ikaw ay naligo ka sa ulan. Ba't kasi naligo ka kagad sa ulan? Ayan, wala pa nahabol na sa mama niya. Tingin ka doon sa camera. Kung magaling na. Pag nakakangiti na, magaling na yan. May sipon na lang. Ano? Tuntua. Ano, Tutoy Mark? Gusto mo ligo tayo sa ulan ulit? Ha? Gusto mo ligo tayo sa ulan? Ha? Kamusta naman kayo, Catrice? Ha? Ayos lang. Natawa, tuntua. Kailan ang pasok niyo ulit sa ngayong Sabado? Anong ginagamit niyo yung service pagpapasok? Yung paring motor ninyo? Okay. Natapos niyo naman yung mga module, ganyan. Tapos na. Si Mark, paano si Mark nakakapagawa ay nagtatrabaho? Pag nauwi ko lang. Ha? Pag nauwi lang po. Kapag nauwi, nagagawa naman ni Mark. Ano yun ba sa ganyan ba pag may mga module? Nagtutulungan kayo o kanya-kanya kayo ng gawa? Yung iba po, kanya-kanya. Pero may time na tutulungan ka ni Catrice. Parehas po kami nagagawa. Nagtutulungan po. Tutulungan. Meron din namang time na ikaw gagawa, tutulungan ka niya. Okay, parang share lang ng knowledge, Kasi magkaiba kayo ng school. Isang school yun, di ba? Isang school. So, ibig sabihin ngayon, sa pinapasukan nyo, ang lahat ang gagawin ni Catrice, ganun din ang gagawin mo. Kasi isa kayo hindi kagaya dati magkaiba. Di mas madadalian sila kasi pwede na nilang pagtulungan ngayon yung isang tawag dito, kung may assignment, sabay na silang gagawa hindi kagaya dati magkaiba pa. Okay. Kumusta yung pag-alaga mo dito sa anak mo nitong may sakit nung napagdalaw namin? Tapos lang po lahat. Yung may lagnat lang po siya tsaka may spoon, doon lang po ako napuyat. Doon na puyat. Sabi nga ni Mark, puyat daw kayo. Palit-palitan daw kayo sa pag-aalaga. Pero ngayon, okay naman wala na siyang lagnat. Buti nga yung anak ninyo hindi pumapayat, Pumayat ba sa tingin nyo Medyo Medyo pumayat kasi ganyan naman talaga ang bata pag nagkasakit. Pumapayat. Pero gupings pa rin Kahit pumayat gapo pa rin Grabe, palangiti itong bata to. Ay, kanino nagmana? Sino bang palangiti sa inyo? Si Mark, pagpunta ko kanina, nakasimangot Nagalitan siguro. Si Catrice siguro, nagalitan ka ba? Hindi naman. Pagod lang siguro din, Pagod lang, kaya...
pagod puyat. Kasi hindi naman lahat pag pagod nasa mood ka pa rin. Merong tao pag pagod talagang halos gusto mo na ipahinga pero kailangan mo pa rin kumilos. Kabisita ka na sa mama mo, hindi pa? Kabisita na po, isang linggo po kami din bago siya sinipon po. Okay, yun yung huli mong pagbisita sa mama mo. Kanina po nagpunta po ako nung inatag ko po yung walis. Nagbenta po ng walis. Nagbenta? Sino nagbenta? Ikaw? Kanina po yung walis, inano lang po. Ikaw ang nagbenta? Galing, tulong-tulong sila dito. Yung mama niya, si nanay ba ang tagagawa? Yung po tsaka po si ate Lynn po. Sila yung nagagawa naman, tapos si Catrice naman yung nagpabenta o bininta mo? Ako po yung sinabi ko po kasi po naghanap po doon. Tapos dinala mo doon. Ay, galing tulong-tulong lang, ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. Okay. Ano pa bang kailangan niyo sa school? Wala pa sa ngayon. Wala pa rin hanggang sa ngayon. Okay. So pagpunta kasi natin nung nakaraan, nag-ask tayo sa kanila kung ano ba yung kailangan sa school. Wala pa naman. So siguro bigyan natin sila ng allowance muna sa ngayon, Commander. Ang pinanser po natin dito ay si Commander. Bigyan natin ng allowance po itong mag-asawa. Salamat po ako kay Tita Celia, kay Tita Jo sa pagtulong sa mga scholars, sa mga scholar natin, sa scholarship na binibigyan natin. Thank you so much pati po kay Tita Faye. Maraming salamat po sa inyo kasi sila po yung tumutulong sa atin sa mga scholar natin. Kaya maraming salamat po talaga. Okay, bigyan natin ng allowance. Catrice, sama ka mo. Mark. Aral kayo mabuti. Yung iisang beses na pasok, sulitin nyo yun. Kasi ang dami ko naririnig sa mga viewers na ang ALS daw ay kumbaga halos wala kang di kagaya ng araw-araw na pasok. Kumbaga kung 80% yung pwedeng matutunan sa daily school, yung once a week nga naman, syempre once a week, ano ba naman yung once a week, talagang kakaunti yung matututunan mo dyan. At saka ikaw daw gagawa ng grades mo, totoo ba yan? Paano, ano ba ibig sabihin? Hindi ko kasi masyadong magets yun na ikaw ang gagawa ng grades mo. Yung parang pagtututunan mo din po ay, ano yan? Hindi ko rin po alis magets yung ano na yun ay sinabi lang. Ano yun po sa pagkakaintindi nyo? Parang sarili po namin gawa tapos sila na lang daw po ng gawa. Tinuturuan lang po kami tapos sila lang ang mag-grades. Parang ano ba yan? Parang kayo lang din yung nagtuturo sa sarili nyo? Tapos grabe naman yan, parang kulog. Maganda yan para hindi siya kabagin, ano? At palatawa ay kaya maraming hangin pumapasok sa tiyan, at least na ilalabas niya, hindi siya kabagin. Okay, ganun pala yun. Ganun pala ang ALS. Hindi ko kasi alam ang ALS, mga kalingap. Di naman kasi tayo nakaranas magpasok dyan. Ayun pala ay ikaw gagawa para ikaw nagtuturo sa sarili mo. Sila lang yung gagawa ng grades mo. Kumbaga ipapacheck mo sa kanila kung ano yung pinag-aralan mo. Tapos gagawa nila ng ano yun. Grabe, ibang iba po pala talaga Pero wala ba kayong planong i-ship uli ng daily? Okay na ba sa inyo yan? Ayos na po ito. Ito ba, tatanungin ko kayo sa huling pagkakataon. Mark, Catrice, ito ba ay final decision nyo na talaga ito? Oo daw, sabi ng anak nyo, oo. Ikaw, Catrice, final decision na ba to? Na isang araw lang dito na talaga kayo mag-aaral? Sa isang araw lang? Opo. Ikaw, Mark, final decision na ba ito? Parang makapagtrabaho din po ako. Okay, so supportahan na lang natin sila. Kung ano po yung final na decision nila, at least tayo nagbigay tayo ng option. Kung gusto nila mag-daily, supportahan natin sila ng pang-daily, ganito, once a week. Wala tayong magawa kasi si Mark po ay talagang marami siyang gawain na gustong itulong sa mama at papa niya kasi may edad na talaga yung mga magulang ni Mark. Siya yung bunso, siya yung may lakas pa. Kaya sinusulit niya. Tinatapag niya yung mama niya. Saan ito mas close sa iyo, sa papa niya? Sa akin po, di man po niya nakakasama halos. Pero kilala mo ang papa mo to. Kilala mo naman ang papa mo. Kilala mo naman si papa mo. Lagi kasi nasa trabaho ay Ito ba yung papa mo? Paras kayo ng pisngi naman. Yan yung papa mo? Paras kayo ng pisngi, mapintog. Si Mike naman, slim naman yung muka. Okay. Sige, paano sa ngayon, pupunta muna kami, ha?
At nagbisita lang kami dito sa inyo para magbigay ng allowance ninyo para madire-diretso pa rin yung pasok. Tama-tama, may pasok pala kayo ngayong Saturday, ano? Opo. Okay, sige Mark, pagsipagan mo pa, no? Aanihin mo yung balang araw, titiwala ka sa akin. Yung sipag mo na yan, huwag mong alisin yan sa katawan mo. Kahit magtrabaho ka na, kung kahit sundalo yung gusto mo o ano, yung sipag mo na, huwag mong baguhin yan, may mararating ka sa buhay. So Mark, magtiwala ka lang sa proseso. Lahat naman ng bagay sa pag-success ng buhay nasa proseso, step by step yan, no? Naniniwala ka, wala namang masinso na simula sa baba, nasa taas agad. Wala naman, di ba? Parang ganyan sa iyo, nasa step by step lang. At least ngayon, ito yung nagiging ano mo, lakas mo na pag dumating yung time na magtatrabaho ka na, hindi na bago sa iyo, sanay ka na no? Sanay ka na sa hirap, sanay ka nang mapagod. Hindi na bago sa iyo yun. Kaya pagpatuloy mo lang yan. Ha? Andito lang kami. Pia Marcos mo, si Alma, si Rans, andito lang kami para bumisita, malalay sa inyo, ha? Hanggang sa makatapos kayo ni Catrice. No, Catrice? Kapag buti nyo lang pumayat si Catrice. Laki ng pinayat, ano? Kasi nung pumunta ako dito, ang taba nito. Nagkasakit ka ba? Hindi po. O nag-diet ka? Hindi. Ha? Hindi ka nag-diet? Ano yan? Sa puyat o ano? Sa tingin mo? Hindi ko rin po alam po. Baka sa pag ilang araw lang pong puyat. Ah, okay. Yan mo na. Okay lang. Mas maganda nga slim lang, ano? Huwag ka nang gumaya sa amin. May mga katawan namin, no? Huwag ka nang gumaya sa amin. Mas maganda yung ganyan. Si Mark, katamtaman yung katawan ni Mark. Slim. Mas matagal buhay ng mga slim. Oo, sa totoo lang. Mas nagtatagal ang buhay ng mga slim ng katawan. Ito mo si papa nyo. Diba? Slim lang, magandang katawan. Kaya mahabang buhay, mahabang buhay. Okay, bye-bye na. Pier tayo. Pier. Tama o. Catrice, punta na kami, ha? Tay, punta na po kami, Tay. Sige. Ay, Mark, punta na kami. Salamat po. Wala ka naman. Sige. So, mga kalingap, palabas na rin tayo. At ito lang naman yung sadya natin ngayong araw dito kala Mark. Before kami pumunta sa tutulungan natin na medyo malayo, ito yung ginagawa namin kung sino madadaanan namin na medyo malapit. Unahin muna namin sila bago tayo pumunta na sa iba. Sa ngayon wala pa kayo sa ating mapanood na mga bagong scout, mga bagong tutulungan. Kasi yun nga, ano muna natin kay Commander yung mga bago na tinutulungan. Kasi nga mas ni Commander na na magkaroon din ng mga bagong content. Kasi yung mga dati niya halos tapos na rin siya dun. So siya na muna yung bahala dun sa mga bago natin na scout. Kapag may time po na may makita tayo, wala pong problema, talagang tutulong po tayo dyan. So maraming salamat sa mga tumutulong, sa mga sumusuporta, kaninang Adel Yusong, kaninang Adelina. Thank you so much po sa inyo. Sino pa ba? Kay Ninong Hawaii. Ayan, suportahan nyo Commander ni Marcos sa likod natin. Malapit na matapos yung pabahay niya, 4 days ago tapos na yun. So abangan nyo naman kung bigyan tayo ng blessing ni God kapag pabahay din tayo. Okay, God bless po mga kalingap. Salamat sa cameraman kay Rans. God bless.